Rendell Tagalog Love Stories presents. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Wala talagang kupas ang kagupuhang taglay ni Prof. Edward. Sabi ni Ronalyn habang nakapangalumbaba sa railings dito sa second floor. Napapanood nila mula dito sa taas ang nangyayari sa soccer field. Kung paano parusahan ng binatang propesor ang mga estudyante nito. Oo nga, sa sobrang gwapo niya, gusto ko na lang ibagsak ang PE ko para makita siya ulit sa susunod. Tila nagde-daydream namang sabi ni Chantal. Iyan lamang ang palaging narinig Saina sa mga bagong kaibigan dito sa Elite University na pinaglipatan niya. Dati siyang mag-aaral sa PUP. Ngunit dahil nadamay siya sa basagang ulo ng gang, na-kick out siya doon. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang lumipat sa ibang paaralan at ang Elite University ang nag-iisang university na tinanggap siya. Maliban sa tanga at tamad siya, ay puno ng bad records ang digdidad niya. Narinig niyo ba yung balita tungkol sa professor? Ang sabi ay kasintahan daw niya ang queen bee ng school. Wala daw nagbabawal sa kanilang dalawa dahil siya nagmamay-ari na eskwelahan. Hindi lang yun, dahil lumaki talaga ang ulo ng queen bee na yun. Chismis ni Chantal, pagkuha ng ilang minuto. Ganoon pa rin si Saina, tahimik habang nagbabasa ng comics. Inayos pa niyang salamin na walang grado dahil nawala ito sa pwesto. Inayos pa niya ang pagkakapusod ng napakahabang buhok. Alam ko nga ang balitang yan. Ngunit napakaswerte talaga ng babaeng yun. Akalain mo, napakayaman tapos napakagwapo ng jowa. Pero malay mo, may magustuhang iba si Professor Edward. Tignan ko lang kung hindi mawala ang angas ni Queenie. Si Rosalyn ang nagsalita. Hindi pa rin nagsasalita si Saina dahil isang buwan pa lang simulan na lumipat siya dito sa universidad. Ngayon lamang din siya nag-shift ng kurso dahil tamad na tamad siya sa accountancy. Mas lalong lumakas ang bulungan ng mga estudyante sa soccer field at ganoon din ang mga tili ng mga kaibigan niya. God, heto na nga ba ang sinasabi ko? At may tangang bumangga sa reyna ng universidad. Ang swerte talaga ng babaitang yan. At paano niya nakuha ang puso ni Papa Pogi? Gaga, napakaingay mo. Kapag ikaw ay narinig ng babaeng yan, lagot ka. Alam mo naman ang huling nangyari sa babaeng kinuwanan ng litrato si Prof, di ba? Pagpapaalala ni Chantal sa kaibigan. Dahil na rin sa lakas ng tilian, hindi na napigilan ni Saina ang bumaling ng tingin sa soccer field. Napansin niya agad ang babaeng daig pa ang sisiw na pula ang buhok habang umangawa sa lalaking gwapo na walang emosyon ang muka. Napansin ni Saina ang kaguluhang nagaganap pero wala siyang pakialam dahil inistorbo nito ang pababasa niya. Anong meron at napakaingay? Malamig niyang tanong sa mga kaibigan na dahan-dahang bumaling sa kanya. Gulat na gulat at tila mga namumutla dahil lahat ng estudyante na nakatingin kay Saina ay ganoon din na itsura. Nagtaka siya at parang wala lang na nag-ayos ng suot na salamin. Bakit? May nasabi ba akong mali? Napakaingay kasi. Hindi ba paaralan to at hindi sabungan? Ano bang meron dyan? At gano'n na lamang ang ngawa ng babaeng sisiw na yan. Diretsong sabi ni Saina na mas lalong nagpasinghap sa lahat. Saina! Natatakot pang tawag ng mga kaibigan niya sa pangalan niya. Bakit? Ang kapal din ng loob mo, nerd. Magreklamo dahil maingay at dinamay mo pa talaga ang kulay ng buhok ko. Hindi mo ba alam na dapat ay nananahimik ka na lang dahil ang nerd na katulad mo ay hindi dapat papansin? Sabi ng babae na kanina lamang ay yakap ng propesor. Saina, mag-sorry ka. Natatakot pang utos sa kanya ng mga kaibigan, ngunit mas lalo siyang pinaningkitan ng mga mata.
Hindi niya maipaliwanag ang takot na nakikita niya sa mga mata nito. Nang sipatin niya muli ang babaeng sisiw, nagpupuyos na ito sa galit. Sino siya para mag-sorry ako? Sa pagkakaalam ko ay wala akong ginagawang masama. Katwiran pa ni Saina. Wala nga, pero binangga mo ang queen. Bulong pa sa madiing sabi ni Rosaline. Queen? Sino siya? Paano siya naging queen? May tiara ba siya? Anak ba siya ng may-ari ng bansang Britain? May royal blood para sambahin ko siya na parang reyna ko? Heck no! Sabi ni Saina na mas lalong nagpalakas sa bulong-bulungan. Wala ka rin talagang takot, nerd. Hindi mo na siguro mahalang nalalabi mong araw dito. Sabi pa ng babaeng tinatawag nilang queen. Hindi lahat ng nakasuot na salamin ay nerd sisiw. Sa suot kong uniforme, hindi mo masasabing nerd ako dahil mas sexy pa ako sa buto-buto mong katawan. Walang hiya ang pagkakasabi ni Saina. Umapoy sa galit ang babae at sa isang iglap ay pinanood nila kung paano lumipad sa direksyon ni Saina ang chopstick na galing sa bulsa ng babae. Walang kahirap-hirap na sinalo ni Saina ang chopstick kaya mas lalong lumakas ang hiyawan. Maski ang mga kaibigan niya ay hindi makapaniwala sa kanyang ginawa. Hindi pa nakontento si Saina at umupo pa siya sa railings na nasa harapan niya. Nice shot, Miss Chicks. Pero kulang pa rin ang lakas mo para mapuruhan ang target mo. Sabi ni Saina. Saka lamang napansin ni Saina ang lalaking propesor, kundi lamang napadpad ang tingin niya dito. Inosente pa ang mukhang pinaskil ni Saina, pero hindi biro ang tingin ng lalaki. Pakiramdam ni Saina ay sinusuri nito ang buong pagkatao niya. Miss Malyari. Malamig pang tawag ng lalaking propesor. Hindi nagsalita si Saina, bagkus naghintay siya sa sasabihin nito sa kanya. Bumaba ka riyan at pumunta ka sa opisina ko. At ikaw naman, Miss Solones, pumasok ka na sa classroom mo. Malamig nitong sabi. Babe, ano ba sinasabi mo dyan? Hindi mo ba nakita kung paano niya ako binastos? I want her to get out of this university. Ayoko sa kanya. Tantrums pa ng babae na mas lalong nagpainit sa ulo ni Saina. Do what I said. Matigas pa ring sabi ng propesor. Wala nang nagawa ang babae kundi sundin ang propesor, pero bago pa siya makalayo, isang chopstick ang bumulusok sa babae. Pero sinalo lamang ito ng propesor at pinaningkitan niya ng tingin si Saina. Nagtaas na lamang ang dalawang kamay si Saina at saka siyang ngumiti nang nakakaloko sa propesor. Saina. Pag-aalalang tawag ng mga kaibigan niya sa pangalan niya. Ngumiti lamang si Saina at tinanguan ng dalawa na para bang sinasabing walang mangyayari at magiging maayos ang lahat. Sumunod ang dalawa at nagtungo sa loob ng classroom habang si Saina ay dumiretso sa opisina ng propesor. Malaki ang opisina nito at para na isang malaking condo unit dahil may maliit na kusina din at banyo. Hindi maitatanggi ni Saina na mamahalin din ang mga gamit na narito. Sit down, Miss Malyari. Utos nito kaya sumunod naman si Saina dahil mahirap na at baka lalo siyang mapahamak sa katigasan ng ulo niya. I didn't like what you did a while ago, Miss Malyari. Hindi tama ang ginawa mo. Dahil isa sa mga rules ng university ay walang violence. Malamig pang sabi ng lalaki kaya hindi napigilan ni Saina ang mapatas ang kilay. Nagpapatawa ba ang isang to? Seryoso ba siya sa sinasabi niya? Ayaw niya ng violence pero yung sisiw niyang girlfriend ang nangunguna sa ginagawa nito. Ani Saina sa kanyang isipan. Huwag mo akong tingnan ng ganyan na para bang kabaliwan ang sinabi ko. Saad pa ng binata. Mabuti naman at marunong ka pala makiramdam.
Hindi na ako makikipagplastikan pa sa'yo, sir. Pero, dati ka bang natanggalan ng utak? O kaya nalusaw yung utak mo dahil sa pagmamahal mo sa sisiw na yon? Inosente pang sabi ni Saina. Ang propesor naman ang kumunot ang noo at bahagya pang umigting ang panga dahil hindi niya nagustuhan ang tabas ng dila ng babae. What do you mean, Miss Malyari? Si Miss Solones ay isang mabuting mag-aaral, Miss Malyari. Wala pa akong nabalitaan na nakipag-away siya. Ako ba'y ginagago mong visit ka? Hindi ka ba aware sa nangyayari sa mismong paaralan mo at ilang estudyante na ang nabully dahil sa girlfriend mo? Sino bang nagbigay ng rules na pwede mo maging kasintahan ng sarili mong estudyante, ha? Pinaspas pa ni Saina ang lamesa ng lalaki kaya nahulog kung ano man ang nasa ibabaw nito. Nanatiling walang emosyon na mukha ng propesor pero hindi si Saina dahil nagpupuya siya sa galit. Isang malaking kalokohan ang sinasabi ng propesor dahil kahit saang anggulo niya tingnan ay favoritism ang ginagawa nito at favorite nito ang sisiw na yon. I don't know what you are talking about pero wala akong dapat sagutin sa mga tanong mo. Ipinatawag kita dito para sabihin ang nagawa mong kasalanan. So, walang ginawang kasalanan ang nobya mong sisiw, ganun ba? Alam mo, isang malaking kalokohan na makipag-usap sa'yo. Kahit profesor kita ay wala akong pakialam. Malamig na sabi ni Saina at saka siya padarag na lumabas ng opisina ng lalaki. Naabutan pa niya ang sisiw na naghihintay sa labas. Hindi alam ni Saina kung bakit bigla na lamang siya lumapit sa babae. Umatras pa ito ng konti at halos patayin na siya sa sama ng tingin nito pero hindi nasindak si Saina. Bagkus, mas ginanahan pa siya na asarin ng dalaga. Ang gwapo ni sir, no? Nakakalokong sabi niya. Anong sinabi mo? Nang gagalaiting sabi naman ng babae. Kinwelyuhan pa niya si Saina. Bakit? Natatakot ka ba na baka isang araw gumising ka na lang at hindi na ikaw ang reyna rito? Hindi yun mangyayari dahil ako nag-iisang reyna dito, Saina. Ako lang at wala ng iba. Hindi ako basta-basta matatalo ng tulad mo dahil lamang tiningnan ka niya. We will see. Dahil sisiguraduhin kong iiyak ka palabas ng university dahil sa akin na ang kinababaliwan mong lalaki. Ang ayaw ko sa lahat ay ang mga taong gaya mo na mataas ang tingin sa sarili habang nang bababa ng ibang tao. Huwag lamang mawala dyan sa kinatutuntungan mo. Mark my words, gagapang ka. Seryosong sabi ni Saina bago niya tinabig ang kamay ng babae. Iniwan niya itong namumula sa galit. Nakita pa niya kung paano ito lumuluhang pumasok sa loob ng opisina at kahit hindi pa alam ni Saina ang nangyayari, na-imagine na ang itsura ng babae at ang nakakasukan nitong pagmumuka. Meanwhile, banas na ibinaba ni Saina ang mamahaling shoulder bag sa ibabaw ng sofa. Isinunod niya ang sarili dahil sa pagod at dami ng gawain sa nilipatan niyang university. Siya na lamang kasi ang nagpatuloy sa pag-aaral dahil busy ang mga kapatid niya sa paghahanap ng racket. Kahit isa man lang sa kanilang makatapos ay masaya na silang lahat. Banas na mukha natin, Saina. Anong nangyari sa isang buwan mo sa bagong paaralan mo? May mga hati ba? Biro pa ni Sora sa kapatid. As usual, ay tambay na naman ng mga ito dahil wala silang mga regular na trabaho. Ang racket nilang pagnanakaw ang naging kabuhayan nila. Pero wag sasabihin na masamang tao sila dahil ang mga ninakawan nila ay masasamang tao. Paano ba naman at napagdiskitahan ako ngayon sa school? Mukhang mapapatalsik na naman ako ng wala sa oras kapag hindi pa rin ako nag-ingat. Marami pa naman ibang school dyan. Doon ka na lang pumasok kung sakaling hindi mo mapigilan ng temper mo. Sabi naman ni Solen, nakararating lang din mula sa trabaho nito bilang isang bodyguard. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Saina ang naging sagutan kanina sa school. Nahirapan pa nga siyang sabihin sa mga kaibigan na maayos ang lahat. Tapos heto at tinawagan sila ng nakatatandang kapatid.
Inilapag ni Sarah ang laptop sa harapan nilang magkakapatid at ganoon na lamang ang panlalaki ng mata niya nang makita ang larawan ng profesor niya. Anong ginagawa ng professor ko dyan? Don't tell me kasali siya sa sunod na target natin. Alam niyo ba kung gaano kasama ugali ng isang yan? Aniya sa naiiritang tono. Kung minamalas ka nga naman, dahil ang sunod niyang misyon ay ang pasukin ng university para lamang sa tinatagong kayamanan nito. Hindi ba po pwedeng nakawin na lang ang laman ng bangko ng lalaki? Aniya sa isipan. Mas mapapadali kung kilala niyo na pala ang target niyo. Mas mapapadali ang pagkuha niyo sa mga kailangan natin sa kanila. Sambit ni Sarah na parang wala lang. Ngunit ang kaninang inis ni Saina ay nawala nang maalala niya ang babaeng sisiw. Alam ko na yung ngising mong yan, Saina. Pero sana ay huwag kang mahulog sa larong sinimulan mo, sinasabi ko sa'yo. Paalala ni Sora kaya napairap siya sa kawalan. Hindi siya makapaghintay na magsimula ang larong nasa isip. Ilang buwan na rin ang lumipas nang mawalan siya ng libangan. Tadhana na talaga ang nagsasabi na guluhin niya ang buhay ng dalawang yon at iparanas ang ibig sabihin ng impyerno. Kinabukasan, 7:00 pa lang ng umaga ay nasa paaralan na siya. Suot pa rin niya ang usual eyeglasses pero nakalugay ang mahaba niyang buhok. Pero kung sinuswerte ka nga naman, dahil si Miss Sisiw ay taas noong bumaba sa sports car na sasakyan at nasa driver's seat naman ay lumabas ang gwapong propesor. Ito ang unang araw na magiging guro niya ang lalaki. Kung noon ay nababa na siya sa PE, ngayon naman ay parang nagugustuhan niya ito. Nagtama pa ang mga mata nila ng babae. Ngunit isang nakakalohong ngisi lang ang ibinigay nito sa kanya. Ngumisi na rin si Saina nang hindi nakikita ng dalawa. Pinitik niya ang daliri dahil ngayon, simula na ang pangaakit niya sa lalaking propesor. 3 ikot sa quadrangle at mag-push up kayo ng 30 times. But before that, kailangan niyo muna mag-warm up. Baritonong sabi ni Edward sa mga estudyante niya. Kitang-kita kung paano magreklamo ang mga ito, ngunit kalaunay sumunod din sa kanya. Tahimik lang niyang pinapanood ang mga estudyante niya nang mabaling ang tingin ni Edward sa nag-iisang babaeng estudyante na nakaupo sa ilalim ng puno. May hawak itong comics na libro at paminsan-minsan ay nangungunot ang magagandang kilay. Hindi napigilan ni Edward na titigan ang hindi pamilyar na babae. Nakaramdam siya ng kakaiba nang mapanood kung paano ayusin ng dalaga ang suot nitong salamin. Who is this gorgeous girl? Naibulong niya sa sarili. Mas lalong humanga si Edward nang saluhin ng babae ang chopstick na ibinato ng babaeng ginagamit niya. Oo, ang babaeng pinalabas na nobya kahit hindi naman ito totoong gusto ang babae. May kakaiba sa babaeng yon. Ang mabilis na pumasok sa kanyang isipan, lalo na makausap niya ito ng solo sa opisina nito. Napangisi siya dahil ngayon lamang siya nakakilala ng babae na napakasama ng ugali, ma-attitude at higit sa lahat ay marunong makipaglaban. Tahimik ang lahat habang naghihintay sina Rosaline, Chantal at Saina sa pagdating ng professor nila. Ito raw ang papalit sa dati nilang advisor na si Mrs. Florentino dahil kabuanan na ng babaeng profesor. May idea ba kayo kung sino ang bagong guro natin ngayon? Kahit anong kalap ko ng chismis ay hindi ko pa rin malaman kung sino. Sabi ni Rosaline. Magkakatabi kasi sila sa upuan, kaya madali lang sa kanila na mag-usap ng hindi sumisigaw. Nanatili namang nakaubob si Saina dahil wala siyang gana upang alamin kung sino ang bago nilang propesor. Pagkaraan ng 2 minuto, bigla na lamang nanahimik ang buong klase. Noong una ay nagtaka pa si Saina dahil maski ang mga kaibigan niya ay hindi nagsasalita. Kaya napilitan siya magtaas ng ulo at dito niya nakita ang target niyang lalaki. Nakasuot pa ito ng long sleeves na puti na nakatupi sa kanyang magkabilang siko. Itim na slacks naman at nakasuot din ng eyeglasses ang gwapong propesor. Good morning everyone. Kailangan ko pa bang magpakilala sa inyo?
Ako si Edward Fentabella, ang bago niyong professor this school year. Malamig na pagpapakilala ni Edward sa mga estudyante. Ipinaikot pa niya ang paningin sa kabuuan ng classroom sa may likurang parte at naroon niya nakita ang dalaga. Blanko ang tingin sa kanya nito na tila nababanas. Habang ang mga katabi nitong babae ay pawang mga inasinang bulate dahil hindi mapakali. Please, introduce yourself para makilala ko kayo. Aniya pa, bago umupo sa upuang para sa kanya. Nagsimula na magpakilala ang lahat ngunit ang utak ni Edward ay nasa babae. Chantal, 21 years old. Pagpapakilala ng kaibigan ni Saina. Sumunod naman si Rosaline. Tumangulang si Edward at sinunod niyang tingnan si Saina na nakatingin din sa kanya. Nagsubukan pa sila ng tingin bago ito tumayo at tumingin ng diretso sa propesor. Saina Malyari, 24 years old. Pagpapakilala ni Saina bago siya umupo sa bangko at muling umubob. Miss Malyari, kung inaantok ka pwede ka naman pumunta sa klinik dahil ayoko nang naiistorbo ang klase ko. Sita pa sa kanya ng binata. Sir, nagtuturo ka ba? Hindi, di ba? So pwede akong umubob dito hanggat hindi nagsisimula ang klase. Pabalang pang sagot ni Saina. Speak kindly, miss. Madiing sabi pa ni Edward. Coming from you? I doubt. Palipat-lipat pa ang tingin ng mga estudyante sa pagtatalo nila. Bumigat na rin ang atmosphere sa loob ng classroom pero walang nagpatalo sa dalawa. At likas na hindi marunong magpatalo si Saina, ganoon din ang binata. I am warning you, Miss Malyari, kung ayaw mo ma-expel sa mismong subject ko. Kung ayaw mo sumunod sa akin, ay maaari ka nang lumabas dahil hindi ka kailangan sa thank you, sir. Putol ni Saina sa sinasabi ng propesor at saka walang pagdadalawang isip na lumabas ng classroom. Kumindat pa si Saina sa mga kaibigan niya at inirapan naman si Edward. Ang kaninang blankong mukha ni Edward ay napalitan ng pagtatagis ng bagang. Padaskol pa niyang inayos ang suot na salamin at ilang beses na huminga ng pasakdal. Akala mo mapapasunod mo ko. Huwag ka nang umasa. Nakakalokong bulong ni Saina sa sarili. Dumiretso siya sa opisina ng lalaki dahil wala namang estudyante sa paligid. Wala ding CCTV sa parteng ito at nakakasiguro siya dahil ilang araw din niyang pinag-aralan ng buong university. Naugalihan niya kasing magkating sa tuwing nabuburo siya sa klase. Napangiti pa siya ng malawak na makitang bukas ang pintuan ng opisina nito. Dali-dali siyang pumasok at pinagkakalkal ang buong paligid. Hinahanap ang pakay niya sa lalaki. Based sa research niya tungkol sa lalaki, ay may nakatago itong diamante na ninakaw din sa isang auction. Ngunit hindi ito napatunayan. Sobrang laki talaga ng opisina na to. Naibulong pa niya sa kanyang sarili. Nagpatuloy siya sa paghahanap ngunit wala. Hanggang sa nakarating siya sa dulo ng opisina kung nasaan ang malalaking bookshelves. Sinuri niya ang mga libro at sa pagsusuri niya ay may kakaiba siyang napansin. Kakaibang libro sa lahat ng nakadisplay. Hahawakan na sana ni Saina ngunit nakarinig siya ng iilang yapak. Sa isang iglap, nagawang makaakyat ni Saina sa ibabaw ng bookshelves. Pinagkasya niya ang sarili sa maliit na compartment sa taas upang maitago ang sarili. Edward Fentabella? Sigaw ng baritonong boses at walang paalam na pumasok sa loob ng opisina. Bahagya pang sumilip si Saina at ang una niyang napansin ay ang dalawang lalaki. Nakasuot ng business suit at gwapong-gwapo talaga. Naningkit pa ang mga mata niya at inalala kung saan nga ba niya nakita ang mga ito. Mukhang may klase pang demonyong yun, Black. Sabi ng lalaki na may kaputian at mukhang K-pop artist ang itsura. May hawak na baraha sa kamay at nilalaro iyon. Kailan pa naging mabuting guro ang isang yun?
Sa pagkakaalam ko ay pinapatakbo niya ito dahil utos ng pamilya niya. Hindi naman siya natapos na education? Ang lakas talaga ng trip ng isang yan. Anong inaasahan mo sa tulad niyang nakukuha ang lahat ng gusto? Kung di mo pa alam, ay may lisensya din siyang doktor. Kibit balikat pang sabi ng lalaki. Dumiretso pa ang mga ito sa mahabang sofa at umupo na parang hari. Pinagmamasdan niya ang kilos ng dalawa hanggang sa pagkalipas ng 1 oras ay doon palang nagpakita si Edward. Mabuti naman at narito ka na. Alam mo ba na 1 oras kami naghihintay dito? Sabi ng lalaking tinawag kanina na Black. Anong ginagawa niyo dito? Wala akong naalalang pinapunta ko kayo. Kailangan pa ba namin ipaalam? Ano ngang kailangan niyo at na makaalis na kayo? Sabi ni Edward bago siya dumiretso sa swivel chair niya. Si Dalton, pinasukan na magnanakaw kagabi lang. Magnanakaw? Diba doble-doble ang security ng mansyon niya? Parang isang malaking kalokohan nata yan. Isa sa 4 angels ang pumasok, kaya hindi na talaga ako magtataka kung paano nangyari yun. Sabi naman ni Justin, kung ganon, anong gusto niyong gawin ko? Hanapin ang babaeng nang himasok sa mansyon niya, ganun ba? Narito kami para balaan ka. Dahil may nang himasok din sa kasino ko. Ganon din si Black. Ang malala dito, bodyguard pa niya. Pagdadagdag ni Justin. Hindi na makita ni Saina ang itsura ng propesor niya dahil sa pwesto niya. Sinubukan niya idungaw ang ulo, ngunit natabig niya ang isang libro kaya nahulog ito. Shit! Naibulong niya sa sarili at mas nagsumiksik pa sa pinagtataguan. Sino ang nandyan? Baritono ngunit nakakatakot ang tono na narinig niya. Mukhang may nakikinig sa pag-uusap natin ah. Sabi pa nila. Hindi na mapigilan ni Saina ang matinding pagkabog ng dibdib, lalo na nang marinig niya ang mga yapak nito. Pero dahil mahal siya ng Diyos, isang maliit na pusa ang tumalon sa kanila. It's just a cat. Napahinga ng maluwag si Saina nang marinig ang mga yapak nila papalayo. Gusto na niyang makaalis sa lugar na yon at makauwi. Hindi niya maisip na pumalpak ang mga kapatid niya. Kung ganoon. Hindi rin simpleng tao ang mga ito. Tumagal pa ang usapan nila ng 5 minuto bago sila nagpasyang umalis na. Dito lamang din nakalabas si Saina sa loob ng opisina ng lalaki. Pawis na pawis at tila nanginginig pa. Sa kabilang banda, si Edward ay bumalik muli sa opisina. Pagpasok pa lang niya sa loob ay napansin na niya ang kakaiba. Nawala sa pagkakaayos sa mga libro niya. Tinitigan pa niya ang mga ito nang mapansin ang maliit na kumikinang. Isa itong hikaw at sigurado siya sa naisip na may pangahas na pumasok sa loob ng opisina niya. Mabilis pa sa 5:00 nakauwi ng kondo si Saina. Pagtapak pa lang ng 7:00 ay naghanda na siya. Suot ang isang bodysuit na hapit sa katawan, nagmistula siyang Catwoman sa outfit niya. Sinamahan pa ng itim na maskara upang matakpan ang itsura. Mga maliliit na armas at barilang dala. Wala ang mga kapatid niya, marahil nasa misyon ng mga ito. Isang diamante lang at pagkatapos ay lilipat na siya ng ibang university. Dinala pa niya ang blueprint ng buong university. Mahirap pala ito sa inaasahan ko. Maraming pasikot-sikot na daan at maaari akong mastak sa loob kung di ako mag-iingat. Tinalon niya ang napakataas na pader gamit ang pagdaan sa puno. Para lamang siyang papel dahil sagaan ang bawat kilos niya. Dumaan siya sa shortcut upang makarating agad sa opisina ng lalaki. Hindi nga siya nagkakamali dahil nakalak ang mga ito. Kinapapa niya ang hikaw sa tenga, ngunit nagtaka siya dahil isa na lamang ang nasa tenga niya. Saan niya nilagay ang isa pa? Iyan ang malaking palaisipan sa kanya bago niya binuksan ang pinto gamit ang natitirang hikaw. Wala na siyang sinayang na oras at lumapit na siya sa mga bookshelves at pinihit papuntang paharap ang kakaibang libro. Sa isang iglap, bumukas ang bookshelves
at bumungad sa kanyang pinto. Sinasabi ko na nga ba at may underground dito. Nakangiti pa niyang pinasok ang loob. Tunnel ang unang sumalubong sa kanya at sa bawat hakbang niya ay ang pagbukas ng ilaw hanggang sa makarating siya sa dulo at dito niya nakita ang sandamakmak na dolyar, alahas at mga diamante. Pero diamante lang ang pakay niya, kaya kumuha siya ng 5. Pero bigla lamang siyang nakaramdam ng presensya sa likuran niya. "Who the hell are you?" Sigaw ng propesor at saka siya nito inatake ng isang suntok. Mabilis na nakaiwas si Saina. "Sino ka at anong ginagawa mo sa university ko? Plano mo ko nakawan, ha?" Nang gagalaiti pa itong humarap sa kanya at muling umatake. Panay iwas lamang si Saina sa atake ni Edward. Paminsan-minsan ay nadadaplisan siya nito, ngunit malakas na sapak ang tinamo ng lalaki sa kanya. "Sinabi ng sino ka? Hindi kita hahayaang makalabas ng buhay dito." Pagbabanta pa ng lalaki. Nataranta si Saina, kaya pinilit niyang labanan ng lalaki upang makalabas ng lugar na yon. Pero sadyang magaling ito, kaya nagagawa nitong mabasa ang galaw niya. "Kung ayaw mo magsalita kung sino ka, ako na ang bahala dahil babasagin ko talagang tuhod mo." Dahil na rin sa takot, mabilis na kumilos si Saina at buong lakas na tinadyakan ng lalaki. Nagawa niyang makatakas at makalabas sa secret room. Pero biglang nag-lock ang maaari niyang labasan. Hindi na nakakatuwa. Saan ako lalabas nito? Hindi ko napaghandaan na ganito pala kahayop ang isang to. Aniya sa sarili at pilit na humanap ng dadaanan. Sinubukan na rin niyang basagin ang bintana ngunit bulletproof ang mga ito. "Sa palagay mo ba ay hahayaan kitang makatakas, miss? Ang kapal na mukha mong pasukin ng university ko, lalong-lalo na ang opisina ko," sabi ni Edward na nakatayo sa likuran ni Saina. Hindi nakaiwas si Saina kaya nagawa siyang mahuli ng lalaki. Basta na lamang hinaklit nito ang suot na maskara kaya lumantad sa binata kung sino siya. "Saina?" Hindi makapaniwalang tanong ni Edward. Pero ang gulat sa mukha nito ay napalitan ng malaking ngisi. Mas lalo lamang siyang idiniin nito sa sahig kaya siya napahiyaw sa sakit. "Ano ba? Bitawan mo na ako kung ayaw mong basagin ko yung bungo mo." Hiyaw ni Saina pero mas lalo lamang lumawak ang ngiti ni Edward. "Kung ganon, ay ikaw palang magnanakaw. Mabuti na lamang at binalaan nila ako. Pero I can't accept the fact na ikaw pala si Saina na isa sa 4 Angels. Pero ang lakas ng loob mong pasukin ng teritoryo ko. Ikaw lang mag-isa? Kinaya mo yun? Hindi mo ba naisip na pwede kang mapahamak or worse, ay mahuli ko?" May halong panunuya ang sinabi ng binata, kaya hindi napigilan ni Saina ang mag-init ang ulo niya. "Manahimik ka nga dahil wala akong plano ngayon na makipaglokohan sa'yo. Bitiwan mo na ako nang makapag-usap tayo ng maayos." Mas lalong pinilipit ni Edward ang braso ni Saina, kaya hindi napigilan ng dalaga na mapahiyaw ng sobra. Naghahanap lamang siya ng oportunidad upang makapagpalit sila ng sitwasyon dahil wala na rin siyang takas. "Pag-usapan ng maayos kung nagawa mo nga nakawan ako ng diamante? Kung inaakala mo ay hindi ako handa, nagkakamali ka. Dahil ngayon pa lang ay hindi na kita pakakawalan." Sa isang iglap, naramdaman ni Saina ang matulis na bagay na tumama sa kanyang leeg. Manlalaban sana siya kaso unti-unting pumikit ang mga mata niya at sa isang iglap ay nawalan siya ng malay. Nang mapansin ni Edward na malalim na ang tulog ng dalaga, wala siyang pagdadalawang isip na binuhat ito at dinala sa loob ng kanyang sasakyan. Nakangiti pa siya habang pinagmamasdan nito dahil hindi niya inaasahan ang natuklasan. "Mas lalo ko lang gustong maging akin ka," bulong ng binata sa natutulog na mahimbing na si Saina. Sa kabilang banda ay si Solen na panay ang takbo sa masukal at mapunong kagubatan. Tanga ng kanang balikat na may tama ng baril.
Nakikipaghabulan kasi siya kay kamatayan sa mga oras na ito. Hindi talaga maganda ang timing ng ginawa niya dahil mas lalo lamang napahamak ang anak niya at siya. Takbo pa, Solen! Takbo! Umalingaw-ngaw pa sa katahimikan ng gabi ang boses ng lalaking pilit niyang tinatakasan. Tagaktak ang pawis sa mukha niya at ang dugo sa kanyang balikat kaya unti-unti na siyang nanghihina. Ngayon nakilala na kita at ikaw ang babaeng yun. 3 taon na ang nakakalipas. Sa tingin mo ba, hahayaan kitang mawala sa akin? Muling sigaw ng lalaki kaya mas nagmadali si Solen na makatakas sa mabangis na leon. Takbo, Solen! Takbo! Huling sigaw ng lalaki hanggang sa wala na at hindi na nasundan pa ang mga sigaw na yon. Akala ni Solen ay tuluyan na siyang nakatakas. Pero nagkamali siya. Dahil nakakanan na siya ay may 2 braso ang yumakap sa maliit niyang bewang. Gotcha! Sabi pa nito. Pinilit man laban ni Solen ngunit huli na dahil tinakpan ng lalaking ito ang ilong niya at dito niya nalanghap ang nakakasulasok na amoy ng pampatulog. Pinilit man niyang labanan ng antok ngunit nabigo siya. Dahil simula sa kanyang mga tuhod, unti-unti siyang nawalan ng lakas hanggang sa mawalan siya ng malay. Naalimpungatan si Saina, dala ng malamig na bagay na dumampi sa kanyang muka. Ang unang bumungad sa kanya ay ang pagmumukha ng taong hindi niya inakala na bubungad sa umaga niya. Anong ginagawa mo sa bahay ko? Sigaw pa niya at dali-daling bumangon pero muli siyang napahiga dahil sa kadenang nasa mga paa. Namutla siya nang makitang iba na rin ang suot niyang damit. Dahil isang pares ng oversized shirt ang suot niya sa kanyang pang-itaas, habang pajama naman ang nasa pang-ibaba. Nasa isang magandang silid siya kung saan ang lahat ng gamit na narito ay pawang mamahalin. Ikaw ang dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo sa opisina ko. Bakit mo gustong nakawin ang pagmamay-ari ko? Sabay pakita ng mga diamante na kinuha ni Saina ng gabing yon. Kidnapping ang ginagawa mo. Kinadena mo pa ako. Nagpapatawa ka ba? Ninakaw mo rin naman ang mga yan. Paano ka nakakasigurong ninakaw ko ang mga ito? Sa ginawa mo ba ay hindi pagnanakaw ang tawag doon? Balik tanong ni Edward sa babae. Hindi nakapagsalita si Saina, bagkus tumingin lamang siya kay Edward ng masama. Pakawalan mo na ako dahil hindi na ako natutuwa at nasa iyo na rin naman ang mga yan. Umiling-iling si Edward at saka ito tumayo at nagtungo sa maliit na lamisita upang kunin ng isang basong gatas. Pinagmasdan lang siya ni Saina at saka inabot sa kanya ito. Noong una ay hindi niya alam ang gusto ng binata. Drink this dahil 1 linggo ka ring tulog. Sabi pa nito na nagpanganga kay Saina. Kaya pala ramdam niya ang matinding panlalambot at uhaw. 1 linggo siyang tulog, di ibig sabihin ay 1 linggo na siyang hindi pumapasok sa paaralan at nakakauwi sa kondo. Dala ng matinding pagod ng katawan mo, kaya nang saksakan kita ng pampatulog, automatikong nagkusang nagpahinga ang katawan mo. Inumin mo na to para magkalaman ng sikmura mo at kung iniisip mo ang school, huwag ka mag-alala dahil bakasyon nyo na. Kahit masama ang loob ni Saina, ay tinanggap niya ang gatas at nilagok ito ng wala sa oras. Kahit papaano, ay nakaramdam siya ng lakas. Pero hindi pa rin sapat para makatakas siya ngayon. Huwag mo nang susubukang tumakas pa dahil hindi ka makakatakas. Anong ibig mong sabihin? Nagpapatawa ka ba? Nagpapatawa ka ba ha? Ikukulong mo ako rito? Dahil ng gabing pinanghimasukan mo ang sikreto ko, iyon din ang simula ng panghihimasok mo sa buhay ko, Saina. Isa pa, gusto kita kaya dito ka lang. Napangiwi si Saina dahil hindi niya inakala ang sasambitin ng lalaki. Dahil maliban sa nakangiwi ang lalaki, ay napakalabo ng sinabi nito. Sir, hindi po ako nakikipagbiruan sa'yo. Hindi rin po ako mahilig sa lalaking manloloko. Sino nagsabing niloloko kita? Nakataas pa ang kilay ni Edward nang sabihin nito iyon sa kanya.
Hindi ako niloloko mo, bagkus ang nobya mong si Sisiw. Hasik ni Saina. She's not my girlfriend. Simpleng sagot ng lalaki, pero lalo lamang nairita si Saina. Kaya bago pa sila magkasakitan dalawa, pinili ni Edward na umalis sa lugar na yon. Iniwan niya si Saina na panayang sigaw at pag-uutos sa pakawalan siya. Dahil isang katangahan kung papakawalan niya ito ng ganun kadali. Lumipas ang isang buwan. Oo, isang buwan na ang lumipas at narito pa rin siya sa gitna ng gubat kung saan siya dinala ni Edward. Sa isang buwan na yun, ay mas nakilala niya ang binata at isa lang ang masasabi niya. Mabait ito kahit minsan ay iniinis siya ng lalaki. Sa mansyon na ito ay 3 lamang sila. Si Edward, siya at si Aling Susana na kusinera. Naglalakad siya ngayon sa pasilyo ng mansyon dahil hinahanap niya si Edward. Nadatnan niya naman ito sa loob ng study room, nakahiga habang sa dibdib nito ay isang libro. Napagmasdan niya ang kagwapuhan nito ngayong mahimbing na natutulog ang binata. Mula sa makinis at maputing balat, matangos na ilong at mapupulang labi, mga labi na ilang beses nang dumampi sa labi niya. Sa isang iglap, tumibok ng sobrang bilis ang puso ni Saina at hindi niya inaasahan na darating ang araw na mararamdaman niya ito. Anong ginagawa mo dito? May sasabihin ka ba sa akin? Spill it. Pupungas-pungas pa nitong sabi bago bumangon at kinabig ang balakang niya upang mas mapalapit sa kanya. Kailan tayo babalik ng Maynila? May dahilan pa ba para ikulong mo ako rito? Napagbayaran ko na ba ang panghihimasok ko sa buhay mo? Seryosong tanong ni Saina sa lalaki. No, not yet. Simpleng sagot ni Edward. Gusto ko nang bumalik sa pamilya ko, sir. Isang buwan na rin na nakakalipas siguro naman. Ay, tapos na rin ang bakasyon, diba? Kinuha mo na yung mga ninakaw ko. Isang linggo mo na rin akong pineste dito. Baka pwede ako umuwi sa amin? Why? Pagtatanong ni Edward na nagbigay ng malaking katanungan kay Saina. Anong why? Isang buwan na tayo rito at naiinip na kasi ako at nag-aaral ako, sir, baka nakakalimutan mo. Gusto ko nang bumalik sa mga kapatid ko at isa pa, wala naman na tayong problema, hindi ba? Tumayo si Edward mula sa pagkakaupo at mas lumapit kay Saina. Kaya ang dalaga naman ang umatras dahil nagwawala ang puso niya sa tuwing malapit sa kanyang binata. Mas gusto pa niyang nakakasama si Black at Justin. Oo, ang dalawang itlog na yun ay ilang beses nang nagtungo rito at madalas na nagiging dahilan upang mawala ang inip niya. Hindi rin niya matanong ang mga ito kung kamusta ang mga kapatid niya. May malaking problema ka pa sa akin, Miss Malyari. Sabi ni Edward sa malalim na boses. Napansin ni Saina ang paninitig nito sa labi niya, kaya mas lalong nagwala ang puso niya. Ano yun? This. Saka siya siniil ng halik ni Edward. Noong una ay naging banayad ang halik ng lalaki. Hindi rin napigilan ni Saina ang sumabay sa bawat hagod ng labi ng binata. Naramdaman pa niya ang kamay nitong humawak sa magkabilang bewang niya. Hindi na rin siya makapag-isip ng diretsyo dahil inukupan ng matamis na labi ng binata ang wisyo niya. Alam mo na ba ngayon kung bakit hindi kita pwedeng paalisin dito at hindi ka pwedeng mawala sa akin? Hindi ako makakapayag lalo na at ibinigay mo na sa akin ang sarili mo. I love you at hindi pwedeng ang gusto mo ang masunod. Hindi tayo babalik ng Maynila hanggang hindi mo ako mahal. Nahihirapan man, ngunit nagawa pa rin sabihin ni Edward ang mga katagang yun. Huwag kang magbiro, please lang. Hindi pwede to, dahil may iniwan kang babae sa Maynila. Hindi ako papayag na hindi mo ako ibalik doon. Kailangan ako ng mga kapatid ko. At paniguradong hinahanap na rin nila ako. At kung ito ang problema mo, iisipin ko na lang na hindi nangyari mga ito. Nagkakaintindihan ba tayo? Nahihirapang sabi naman ni Saina
dahil patuloy pa rin ang paghalik ni Edward sa leeg ng dalaga. Bitaw na! No, hanggat hindi mo sinasabi na mahal mo ko. Mas bumaba ang halik ni Edward na kinabaliw nito. Edward, please! Pagsusumamo ni Saina. What? Tama na. Gusto ko nang bumalik ng Maynila, please. Hindi mo ba ako narinig? O kailangan ko pang ulitin sa'yo? Hindi tayo aalis hanggat hindi mo sinasabi na mahal mo ko. Mahal na mahal kita at dapat lang na mahalin mo rin ako. Napangiti si Saina dahil sa itsura ng lalaki para kasi itong batang nagmamaktol sa harapan niya. Pero isang palaisipan ang pumasok sa isipan ni Saina. Ito ba ay tama ang gagawin niya? Tama bang papasukin niya ang binata sa buhay niya? 3 araw ang lumipas at muling nakabalik si Saina sa kondo. Si Solen ang una niyang nadatnan. Nagtaka pa siya sa batang lalaki na kasama nito. Nagtaka pa siya noong una dahil pamilyar sa kanya ang itsura ng bata. Ngunit ang sinabi ni Solen ay binabantayan lamang niya ito kaya mabilis siyang naniwala. Hey gorgeous! Biro pa ni Black na tumigil sa mismong harapan niya. Natawa si Saina dahil hindi pa rin nagbabago ang lalaki dahil pilyo pa din ito. Naging kaibigan niya na rin ang mga kaibigan ni Edward. Kaya hindi na bago kay Saina mga biroan ng mga ito. Anong ginagawa mo dito? Pupuntahan mo ba ang kapatid ko? Wala siya dahil maaga siyang pumasok sa trabaho. Sabi ni Saina kay Black. No, narito ako dahil pinapasundo ka sa akin ni Edward. Dahil sa university niya na rin naman ang punta ko, isasabay na sana kita. Patay mali siyang sumakay si Saina sa sasakyan ni Black dahil oras na rin naman. At isang excuse na rin nito dahil late siya. Sa buong biyahe, hindi napigilan ni Saina na mapatingin sa kaliwang kamay ni Black. Naningkit pa ang mata nito dahil ngayon lamang niya nakita ang suot ng binata. Isang gold play na ring ang suot ni Black. Kasal ka na? Hindi napigilan ni Saina na itanong sa lalaki. Yeah. Hindi naman itinanggi ng lalaki. Pero hindi niya inaasahan na malaman kung sino ito. Sinong asawa mo? Si Solen. Isang salita na nagpatahimik sa kanya. Bakit pa ba siya nagulat kung halos lahat ng ibang kapatid niya ay nakilala na ng iba pang kaibigan ni Edward? Isa ba itong tadhana at nakilala nilang magkakapatid na magkakaibigan na ito? Nga pala, nakilala mo ba kung kaninong anak yung kasama ni Solen sa kondo namin? Akala ko nga at anak mo siya. Dahil kamukhang kamukha mo. Oh my God, Black! Mag-ingat ka naman dahil nasa highway tayo. Paano kung mabangga tayo, ha? Galit na sigaw ni Saina matapos kamunti ka ng masubsob dahil sa lakas ng pagkakapreno ng binata. Muntik na din silang mabangga mula sa likuran dahil sa biglaang pagtigil nito. Ilang mura pang natanggap nila sa mga kasunod na sasakyan. Kaya sandaling ipinark ni Black ang sasakyan sa gilid ng daan. Ano bang problema mo, Black? Ba't bigla-bigla ka nalang tumitigil sa gitna ng daan? Ayaw ko pang mamatay, okay? Gusto ko pang magkapamilya at anak. What did you say? Batang kamukhang kamukha ko? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin ang tungkol dyan? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Galit na sigaw ni Black. Nagtaka si Saina dahil sa naging reaksyon ng lalaki. Hindi rin niya inaasahan ang pagluha nito sa harapan niya. Itinago pa nito ang mukha sa manibela ng sasakyan, ngunit hindi naman niya napigilan ang pagtaas-baba na magkabilang balikat. Ano bang nangyayari talaga, Black? May problema ba sa inyo ng kapatid ko? Bakit hindi niyo kaya pag-usapan kaysa umiyak ka dyan? At hindi ko naman alam ang gagawin sa'yo. Suhestyon ni Saina. Pero kaysa makinig ang lalaki, mas pinili nitong ipagpatuloy ang biyahe at manahimik. Hindi na rin siya tumuloy sa university. Bagkus, iniwan na lang siya sa harapan ng gate. Tahimik lang na pumasok si Saina kahit puno siya ng katanungan sa isipan. Ngunit sa paglalakad niya sa mismong hallway, hindi niya
inaasahan ng mga sumunod na nangyari. Naramdaman ni Saina ang malakas na pagpalo sa likuran ng ulo niya. Bumagsak siya sa simento habang duguan ang likod ng ulo. Pero isa lamang ang nasisiguro niya. Hindi niya makakalimutan ang ngisi ng babaeng yun. Gising ng prinsesa ng mga basura. Maanghang nasabi ng babae kay Saina matapos siyang magising dahil sa pagbuhos sa kanya ng timba ng may mabahong tubig. Sino ka? At bakit mo ginawa sa akin yun? Sabi ni Saina dahil pinapakiramdaman pa niya ang paligid dahil nakatakip ang panyo ang kanyang mata. Sa talas ng pakiramdam ni Saina, alam niyang nasa 5 tao ang nakapaikot sa kanya ngayon. Masangsang na amoy, ang kanyang naamoy sa basang damit at hindi siya natutuwa. Kapapasok pa lang niya sa school at ito na agad ang sasalubong sa kanya. Pero hindi niya napigilan na mapangisi dahil may sapat na siyang dahilan ngayon para makatikim ang mga ito sa kanya. Akalain mo yun, 1 buwan nagkaroon ng bakasyon dahil lamang dinala ka ni Edward sa mansyon ng mga magulang niya? Hindi ka talaga paaawat hanggat hindi mo nakikita ang mga magulang mo sa langit? Sabi pa nito na mas lalong nagpatanga kay Saina. 1 buwan na walang pasok? Kung ganun pinasara niya ang eskwelahan na 1 buwan upang makasama lamang siya? Tanong pa niya sa kanyang isipan kahit na nasagot na ang mga tanong na yon. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kung ayaw niyo magsisi sa huli, pakawalan niyo na ako. May pagbabanta sa boses ni Saina. Tumawa lamang ng malakas ang babaeng nasa harapan niya at isang malakas na sampal ang ipinatikim niya kay Saina. Pumihit pa kana na mukha ni Saina dahil hindi niya ito inaasahan. Nagtagis ang kanyang bagang dahil matinding galit ang nararamdaman niya. Dahil wala pa ninuman ang nakapanakit sa kanya ng pisikal. Oops, hindi ko sinasadya ha. Dumulas kasi ang kamay ko at tumama sa makapal mong muka. Anito, sabay tawa ng malakas. Hinila ng babaeng ito ang takip sa mukha ni Saina. Noong una, ay nag-adjust pa ang mga mata ni Saina sa liwanag pero katagalan ay unti-unti siyang nasanay. Bumungad sa kanya si Queenie, ang naging peking nobya ni Edward. Ano sa palagi mo ang ginagawa mo, sisiw? Sa palagi mo ba ay hindi ako hahanapin ni Edward ha? Hindi ko alam na ganito ka kaduwag dahil nandamay ka pa na ibang tao. Akala ko ba'y magaling ka ha? Pang-iinis pa ni Saina. 1 suntok galing sa 4 pa nakasama ni Queenie ang natanggap niya. Hindi niya ininda ang sakit nito. Sa bunot naman ang ginawa ng isa pa upang makaharap siya sa babae. Nanggigigil sa galit si Saina dahil sa ngising nakapaskil sa mukha ng babae. Sa palagay mo ba mahal ka ni Edward? Sa palagay mo ba porket ginawa niya ang mga yon ay mahal ka na niya? Hindi ako ganun katanga para hindi malaman ang ginagawa niya sa akin. Isa pa, ikaw na ngayon ang bago niyang laruan. Anong ibig mong sabihin? Marami ka pa talagang hindi alam. Kung akala mo mahal ka ni Edward, nagkakamali ka. Dahil sa oras na magdalang tao ka, papatayin niya rin ang batang yan. Sabi pa nito na mas lalong nagpakunot sa noo ni Saina. Hindi siya naniniwala dahil alam niyang hindi magagawa ni Edward ang bagay na yon. Hindi nito magagawang patayin ang anak nila kung sakali mang may mabuo sa isang gabing pinagsaluhan nila. Come on, Saina. Alam kong hindi ka bobo gaya ng ibang babae. Gamitin mo ang utak mo at ibalik mo na sa akin si Edward. Ako lang ang babaeng kaya siyang alagaan at tanggapin. Tila nababaliw pa nitong sabi. Wala nang sinayang na oras pa si Saina dahil na matanggal niya ang pagkakatali ng 2 kamay niya, 1 suntok ang ipinatikim niya kay Queenie. Sa sobrang lakas ng suntok ay tumilapon ito at sumubsob sa basang lapag. Sa palagay mo ba ganun ako katanga para hindi malaman ang pinaplano mo? Ako na ang mahal ni Edward at hindi na ikaw kaya manahimik ka na. Kahit anong sabihin mo ay hindi mo mabibilog ang ulo ko. Ang akala ni Saina ay aatras na mga alipores ng babae. Pero hindi.
dahil kumuha ang mga ito ng kanya-kanyang sandata. Nakatayo habang walang emosyon sa mukha si Saina. Ngunit wala sa mga ito ang atensyon niya kundi na kay Queenie na dahan-dahang tumatayo. Kundi ka rin naman makukumbinsi ng maayos, sisiguraduhin kong hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sisiguraduhin ko yun. Saina, hindi ka nasisikatan ng araw at sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi mo maaagaw sa akin si Edward. Sabay-sabay silang sumugod kay Saina, kaya naghanda na lamang ang dalaga at sinangga niya ang unang atake ng babae. Pero isang suntok sa mukha ang ibinigay ni Saina, kaya nawala ng malay ito. Tumagal ng 1 minuto lamang at napabagsak ni Saina ang 4 na kasamahan ni Queenie. Ang kapal talaga ng mukha mo, Saina. Sobrang kapal na mukha mo at halos gusto kitang patayin nang wala ng tao pang makinabang sa'yo. Papatayin kita. Inilabas ni Queenie ang kutsilyo na tangan niya at saka sinugod si Saina. Panay iwas at ilag ang ginawa ni Saina dahil nahihilo siya. Hindi niya maintindihan kung bakit nahihilo siya at nanlalambot. Malakas na angil nang madaplisyan siya ng kutsilyo kaya nahiwa ang balikat niya. Mas lalo lamang natuwa ang babaeng kalaban dahil sa panghihina niya. Pagod ka na ba? Hindi pa ako nagsisimula. Sisiguraduhin kong hindi ka na makikilala pa. Sumugod ang babae at pinupunteriya ang tiyan niya pero nagawa pa rin makaiwas ng maayos ni Saina. Pero hindi na rin maayos ang pakiramdam niya. Kaya nang muling aatake ang babae, napaluhod si Saina pero hindi iyon ang nagpagulat sa kanya. Dahil mas nagulat si Saina na makita sa harapan niya si Edward. Ibang-iba ang lalaking nasa harapan ni Saina. Walang pagdadalawang isip niyang sinuntok ang babae kaya nawalan nito ng malay. Edward! Nanghihina pa niyang tawag sa pangalan ng lalaki. I'm sorry, sabi nito na nagpataka sa kanya ng sobra. Naramdaman niya ang paglutang niya dahil kinarga siya ng lalaki. Kahit hirap si Saina, nakita pa rin niya kung sino ang taong naghihintay sa labas. Sigurado ka ba sa gagawin mo? Tanong ni Dalton nang makalapit na sa kanya si Edward karga ang babaeng mahal na mahal. Para sa kaligtasan niya gagawin ko ang lahat. Matapang nitong sagot. Kahit kamuhian ka niya, pwede naman kasi ayusin ang problema mo habang kasama ang babaeng yan. Hindi mo siya kailangang iwanan ng walang sapat na dahilan dahil lang sa duwag ka. Sabi naman ni Black, hindi ko isusugal ang kaligtasan niya sa ganito. Hindi baling kamuhian niya ako, basta alam kong ligtas siya. Matatag pa ring sabi ni Edward. Wala nang nagawa ang mga kaibigan niya kundi hayaan ito sa naging desisyon. Pero nasasaktan naman silang tumingin sa dalaga dahil alam nila na muling pagising nito ay magbabago na ang lahat. Ito na ang araw na sana ay hindi na lang nagising si Saina mula sa pagkakatulog. 2 buwan na ang nakakalipas, simula nang magbago si Edward at hindi na ito nagparamdam kay Saina. Minsan niyang pinuntahan sa university ngunit pinagtabuyan siya nito. At muling binalikan na malaman ni Saina na nag-resign na ito bilang professor. Magpahinga ka muna kaya? Sabi ni Sarah sa kanya, ngunit hindi ito nagawa ni Saina hanggat hindi sila nakakapag-usap ng maayos ni Edward. Hindi ka man naaawa sa pinagbubuntis mo? Nadadamay siya sa gutom at pagod mo. Antayin na lang natin si Edward na kumausap sa'yo. Sabi naman ni Sulen sa malamig na tono. Hindi niya ako naiintindihan eh. Ayaw niya ako makita o makausap. Basta na lamang niya ako iniwan sa ere ng walang sapat na eksplanasyon. Tinanggi niya din na anak namin ito. Paano ako makakapagpahinga? Naluluhang sabi ni Saina. Walang magawa ang mga kapatid niya kundi ang panoorin ng dalaga na magdusa. Kinausap na ni Sarah at Sora ang mga asawa kung ano nga ba ang nangyari sa binata. Ngunit tikom din ang mga bibig nila. Paano kung may problema lang siyang inaayos? Tanong pa ni Sora. Pwede naman namin magkasamang harapin kung ano man yun, di ba? Bakit kailangan niya akong iwan?
Naging tikom din ang bibig ng mga kapatid niya dahil maski sila ay wala nang maisip na salita upang mapagaan ang sitwasyon. Pero isang balita ang natanggap ni Saina sa may numerong nag-text sa kanya. Pinigilan pa siya ng mga kapatid at wag na wag siyang magtitiwala, ngunit hindi na nila napigilan pa ang kapatid. Buong tapang na pumunta si Saina sa lugar na sinend sa kanya ng anonymous na tao. Dinala siya ng address sa gitna ng highway kung saan wala ng sasakyan ng dumadaan. Ang itim na sasakyan ni Edward ang agad nakita ni Saina. Lumuluha pa siyang naglakad patungo rito, ngunit hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Nakita na lamang ni Saina ang sarili na nakahiga sa basang daan, duguan ng ulo at masakit ang tiyan niya. Kasabay ng pagbuhos ng ulan ay ang pagbuhos ng mga luha niya. Dahil bago pa siya mabundol ng sasakyan, hindi mabura sa isipan niya mukha ni Edward. Nakangisi ito ng malademonyo at walang pikit mata siyang binangga. Kasabay ng pagpikit ng mga mata niya ay ang sigawan ng mga kapatid niya na paparating sa kanya. Nagpupuyos ang damdamin ni Dalton, Justin at Black nang sumugod sila sa mansyon ni Edward. Naabutan pa nila ang binata na lulong sa alak at hindi na makatayo sa kalasingan. Kinwelyuhan ni Dalton ang binata at saka ito walang seremonyang inundayan ng malakas na suntok. Gago ka, Edward. Napakagago mo para patayin na mag-ina mo. Hindi ka na nakontento sa pagtutulak sa kanya at pinagtangkaan mo pa ang buhay niya. Nagtatagis ang bagang ni Dalton nang isigaw yon. Garon din ang dalawa niyang kaibigan na nakamamatay na ang tingin ay pinukol sa kanya. Nawala ang kalasingan ni Edward at pinunasan pa niya ang sugatang labi galing sa suntok ng kaibigan. Ano ibig niyong sabihin? Wala akong alam sa sinasabi niyo. Nagtatakang tanong naman ni Edward. Dahil matapos niyang tapusin ang huling problema sa buhay niya, ay hindi niya na kailanman nakausap o nakita si Saina. Masakit sa kanya ang ginawa niya, ngunit kailangan dahil buhay ng babae ang nakasalalay. Huwag ka na magmaang-maangan dahil kitang-kita ng dalawang mata ni Saina kung paano mo siya binundol ng sasakyan mo. Ngayon, congratulations dahil hindi mo na talaga makikita ang anak mo, lalo na si Saina. Binundol ko si Saina? Wala akong alam sa sinasabi niyo dahil hindi pa ako lumalabas ng mansyon simula na matapos ko ang problema sa pamilyang Sonoles. At may nangyari sa kanila? Kamusta ang anak namin? Nasaan siya? Pupuntahan ko siya. Wala nang sinayang na oras si Edward at tumungo na siya sa ospital kung saan nila inadmit si Saina. Aminado si Edward na malaki ang kasalanan niya sa babae, pero hindi niya magagawang saktan nito, lalo na ang anak nila. 3 buwan na ang nakakalipas nang kontrolin ni Queenie ang buhay niya. Isang malaking pagkakamali na saktan niya ang babaeng kayang gawing impyerno ang buhay ng babaeng mahal na mahal niya. Hindi niya alam na ang ama ni Queenie ang kaibigan ng lolo niya at pinangakuan na pakakasalan niya ang dalaga. Dahil sa pagbabanta ng ama nito, napilitan siyang iwanan si Saina, alang-alang sa kaligtasan ng babae. Ginawa lahat ni Edward upang maipakulong ang matandang lalaki dahil sa mga krimen nitong ginawa. Pero wala siyang alam sa nangyari sa dalaga dahil kahit anong mangyari, hindi niya magagawang saktan nito. Saina. Tawag niya sa pangalan ng babae na nakatulala habang nakatingin sa kisame. Susuguri na sana siya ng mga kapatid ni Saina nang pigilan sila ng mga asawa nila at umiling. Iniwan nila ang dalawa upang makapag-usap. Ngunit hindi maganda ang nangyari. Nagsisisigaw si Saina at tinatawag ang pangalan ni Black. Si Black lamang ang tanging nakikita ng dalaga. Black? Black, ilayo mo ako dito please. Pinatay niya ang anak ko. Hindi ko hahayaan na patayin pa niya ang tanging natira sa akin. Pagwawala nito. Saina, baby, please makinig ka sa akin. Hindi ko magagawang saktan kayo ng anak natin. Lumuluha habang nakaluhod si Edward sa harapan ni Saina. Umalis ka sa harapan ko. At wag na wag ka nang lalapit sa akin. Pinatay mo ang isa sa mga anak ko, kaya umalis ka na. Hiyaw ni Saina.
Hindi ko magagawa yon. Please, pakinggan mo naman ako. Hindi inaasahan ni Edward ang sunod na ginawa ni Saina. Tumalon siya mula sa hinihigaan at pumaibabaw kay Edward at nagtatagis ang bagang niyang sinaksak ng tinidor si Edward sa balikat. Hindi ininda ni Edward ang sakit mula sa saksak. Bagkus, sa tingin ni Saina na puno ng galit. Baby, mahal na mahal kita. Hindi ko magagawang saktan kayo ng anak ko. Sinungaling. Isang kalokohan na hinayaan kitang makapasok sa buhay ko. Nagsisisi ako. Sana hindi na lang kita sinundan at hindi na lang ako parang asong ulo na nagmamakaawa sa'yo. E di sana hindi na walang anak ko. Lumuluhang sigaw ni Saina sa mismong pagmumukha ni Edward. I'm sorry, baby. I'm really sorry for killing our child. Humahagulhol na binuhat ni Black ang dalaga at inilayo kay Edward. Yumaka pa ng sobrang higpit si Saina sa leeg ng binata at hindi pinansin ang galit na hiyaw ng mga kapatid. Sa hindi kalayuan, naroon si Solen. Lumuluha habang tanga ng cellphone. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ng asawa, ngunit hindi niya inaasahan na mas pipiliin pala nito ang kapatid kaysa sa kanya. Lumuluha siyang umalis sa lugar na yon, tanga ng huling pag-asa na ibibigay niya dapat sa lalaki. 5 buwan na rin ang nakakalipas, simula na itago siya ni Black kay Edward. Itinago niya ito sa isang kondo nang hindi alam ng kahit na sino. Nakiusap siya sa lalaki na gawin ito dahil hindi niya kayang harapin si Edward. Hindi niya kakayanan kung mawawala pa ang nag-iisa niyang anak. Sigurado ka ba at hindi kita sasamahan sa pagpunta mo sa sementeryo? Paano kung bigla na lang sumakit ang tiyan mo? Nag-aalalang tanong ni Sarah sa kanya. Kabuanan niya na kasi at utos ng doktor ay manatili muna siya sa bahay. Ngunit gusto kasi niya na dalawin ang anak. Ang anak na hindi binigyan ng karapatan upang mabuhay. Kambal ang ipinagbubuntis niya. Ngunit dahil sa pagkakabundol, nagkaroon ng komplikasyon at hindi na nagawang kumapit na isa sa kambal. Hindi matanggap ni Saina ang nangyari noong una. Ngunit ano magagawa niya kung nangyari na nga? Hindi na, at saka malapit lang din naman yung sementeryo. At para makapaglakad-lakad na rin ako. Matagal na rin na lumipas simula nang sabihin nila sa kanya na hindi si Edward ang bumundol sa kanya kundi si Queenie. Ipinaliwanag ng mga ito ang ginawa ng lalaki at ang pag-iwan nito sa kanya ng walang sapat na dahilan. Hindi pa rin niya agad napatawad si Edward ngunit kalaunay pinatunayan nito sa kanya na mahal siya. Pero isa lang ang isinagot niya dito. Ang hayaan na muna nila ang isa't isa. Sandaling dumaan si Saina sa flower shop upang bumili ng bulaklak para sa anak niya. Dala din niya ang ilang pagkain para dito muna siya ng ilang oras kausap ang anak niya. Talagang nakikisama ang kalangitan dahil naging makulimlim at lumakas ang simoy ng hangin. Hello anak, kamusta ka na? Siguro naman ay masaya ka dyan, no? Sorry, ngayon lang nakadalaw si Mommy. Paano ay napakahigpit ng mga tita mo? Kausap niya sa puntod ng anak. Nilinis pa niya ang puntod dito at inilagay ang bulaklak at nagsindi ng kandila. Sumandal pa si Saina sa pader upang makatabi ang anak. Sabay nilang pinanood ang papaulang kalangitan. Hindi ko alam kung kailan ka dinalaw ng tatay mo pero sana ay multuhin mo siya. Aniya at sinabayan pa ng malakas na hagikgik. Anak ko, pasensya ka na kung hindi ka naligtas ni Mommy ha. Sana mapatawad mo ko dahil hindi naging maingat si Mommy. Eh di sana kasama mo ang kapatid mong lalaki sa magandang mundo. Muling umalpas ang luha sa mga mata ni Saina. Kahit ilang buwan na ang nakakalipas ay masakit pa rin sa kanya ang nangyari. Ngunit kailangan niyang magpakatatag at magpatuloy sa buhay. Walang may kasalanan sa nangyari dahil hindi nila kagustuhan ito. Basta anak, bantayan mo ang kambal mo ha. Bantayan mo siya hanggang sa lumaki siya at huwag mo siyang
hahayaan na mapahamak. Ang kaninang mga matang puno ng luha ay napalitan ng galak nang makita mula sa malayo ang lalaking 3 buwan niya na hindi nakikita. Gwapong-gwapo ito sa suot na itim na business suit, tapos may tanga na malaking buke ng bulaklak. Wife. Tawag nito kay Saina. Mabilis siyang lumapit sa babae at niyakap niya ito ng mahigpit. Miss na nila ang isa't isa, ngunit wala silang magagawa dahil naging busy na rin ito sa business at gusto naman niyang magpahinga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba ang sabi mo ay sa makalawa pa lang ang balik mo galing business trip? Takang tanong ni Saina sa asawang si Edward. Oo, nagkabalikan silang dalawa at naikasal pa dahil sa pagtitiyaga ni Edward upang makuhang muli ang loob niya. Pinatunayan nito ang sarili na mahal siya at kailanman ay hindi siyang sasaktan nitong muli. Kalaunan, napatawad siya ni Saina at muli binigyan niya ito ng ikalawang pagkakataon. Miss na kita at isa pa, bago ako pumunta dito, tinawagan ako ni Sulen. Sinabi niya na bumisita ka raw sa anak natin. Hindi ba sinabi ng doktor na huwag ka munang gagalaw dyan? Dahil kahit anong oras ay maaari ka ng mga anak. Nag-aalalang sabi ni Edward sa asawa. Lumabi si Saina dahil sobra-sobra ang pag-aalaga nito sa kanya. At higit sa lahat ay naging mahigpit, lalo na sa kalusugan niya. Pero hindi nagrereklamo si Saina dahil mas kinikilig pa siya sa pag-aalaga sa kanya ng asawa. Alam mo, alam ko naman na kapag manganak na ako at saka binisita ko lang yung anak natin, hindi ka man lang ba mag-hello sa anak mo? Nakataas pa ang kilay niyang tanong. Napangiti ng malawak si Edward bago lumapit sa puntod ng anak at naupo, hinimas niya pa ang pangalan na nakaukit dito. Aiden. Anak, kumusta ka na, ha? Masaya ka naman dyan kasama ng mga angels, hindi ba? Huwag mong papabayaan ang kakambalat ang mami mo, ha? Kahit ako, huwag mo na akong bantayan. Sabi ni Edward at hindi napigilan ni Saina ang matawa. Ngunit nawala ang ngiti sa labi niya nang may maramdaman. Bumulwak na ang kanyang panubigan. Namutla si Saina nang unti-unting maramdaman ang pananakit ng tiyan. Aray, Edward! Hiyaw niya at sinapo ang kanyang tiyan. Anong nangyayari? Oh God, makanganak ka na ba? Teka. Tarantang sigaw ni Edward at binuhat ang asawa. Sinakay niya ito sa sasakyan at pinaharurot, nanginginig pa niyang tinawagan ng mga kaibigan at asawa nito. Ang sakit! Sobrang sakit! Hiyaw ni Saina sa loob ng sasakyan. Dobleng panginginig ang nararamdaman ni Edward dahil ito ang unang beses na makikita niya ang anak nila. 3 oras ang lumipas, ngunit hindi pa rin lumalabas ang mga doktor sa ER. Hindi na mapalagay si Edward at panay, suway na rin sa kanya ang mga kaibigan. Ganyan din ako na maipanganak ang panganay ko. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Mabuti nga at hindi ka kasama sa loob dahil baka hindi ka na makatulog. Ngiwing kwento ni Dalton sa kaibigan. Paano kung may mangyaring masama sa kanya, sa kanila ng anak ko? Baka hindi ko talaga kayanin pa. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Edward. Kumalma ka. Ganyan talaga katagal ang panganganak dahil hindi naman madali. Nakakamatay sa sakit kaya kumalma ka dyan dahil mamaya-maya makikita mo na mag-ina mo. Pangatlong suway ni Sora sa lalaki. At sa wakas, bumukas na ang pintuan ng ER at iniluwa nito ang doktor na nakangiti kaya mabilis na tumayo si Edward at lumapit sa doktor. Kumusta ang mag-ina ko, Dok? Congratulations, Daddy. Dahil healthy ang baby girl nyo. Kailangan ka namin sa loob, Daddy, para sa pagputol ng umbilical cord. Nakangiti pa ring sabi ng doktor. Nanginginig na pumasok sa loob si Edward at habang nagsusuot ng hospital gown ng binata, hindi niya mapigilan pa ang pag-agos ng mga luha sa kanyang pisngi habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ina.
parang musika sa pandinig niya ang iyak ng anak. Ito po, dito niyo po ilagay yung cut ng umbilical cord. Utos ng doktor. Nagpalakpakan pa ang lahat matapos yon. At saka naman lumapit si Edward sa kanyang mag-ina. Hinalikan niya ang noo ni Saina at saka hinimas-himas ang likuran ng anak nila. Maraming salamat. Salamat, Saina. Puno ng galak na bulong ni Edward at saka hinalikan niya ang anak nila. Maraming salamat din. Umiiyak din na sabi ng dalaga. Sa mata ng dalawang naroon, sobrang kasiyahan ang kanilang nararamdaman at wala iyong kapantay dahil sa wakas, nagkaroon na ng sariling pamilya si Saina na kay tagal niya nang hinangad. The end. At diyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Professor's Hidden Gem. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!